Ping Lacson, ano 'to? May change of heart ka na? O baka naman gusto mo lang medyo humupa yung galit ng taong bayan sa'yo? Kasi tingnan niyo 'to, Ping, umapela sa NBI na huwag gipitin ang asawa ni Bato. Eh, ba't huwag kang kumampi? Dapat masaya ka, kakampi niyo, eh. Nanawagan si Senador Ping Lacson sa National Bureau of Investigation o NBI na wag nang ituloy ang planong pagpapadala ng subpina kay Nancy de la Rosa, asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, bilang bahagi ng operasyon upang matukoy ang kinaroroonan ng senador. Lahat na lang talaga no, gagawin ng NBI. Lahat na lang talaga. 'Di ba? Sabi nga ni Bongbong Marcos, walang ano, walang outstanding na ano, na sinasabi ko na ano, wala galing sa amin na arestuhin si Bato. Oh, kasi 'yun yung naging basehan ng Korte Suprema dahil wala naman daw standing order yung presidente na arestuhin si Bato. Kaya yung isa 'yun, isa sa mga rason ng Korte Suprema na arestuhin si Bato na ano, nasabi walang outstanding order si Bongbong Marcos kaya hindi pinagbigyan yung TRO. Kasi ano ba naman ang TRO mo kung yung presidente mismo sabi walang outstanding order. Pero tuloy pa rin sila sa paghalugog kay Bato. Ayon kay Lacson, maling hakbang umano na gipitin o idamay ang asawa ng senador sa paghahanap kay Bato at maaari pa itong magpakita ng kakulangan sa intelligence work ng ahensya. Ang laki-laki ng intelligence fund ninyo at confidential funds kasi. Ba't kasi hindi yun yung gamitin nyo? Ano yan? Trabahong tamad? Please don't do this. Aside from exposing your incompetence in intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife to track is unprofessional. Trabahong tamad. Trabahong tamad daw, NBI Director Melvin Matibag. Yung gagawin niyo daw na pagsubpina sa asawa ni Bato na si Ma'am Nancy, trabahong tamad daw. Pakiusap, huwag niyo itong gawin. Bukod sa inilalantad ninyo ang kakulangan ng intelligence work sa panggigipit sa asawa ni Senator De La Rosa upang matuntun siya ay hindi propesyonal at maituturing na trabahong tamad. Ang pahayag ni Lacson ay tugon sa naging anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na pinag-aaralan nilang padalhan ng subpina si Nancy De La Rosa at iba pang mga taong may kamakailang pakikipag-ugnayan sa senador. We are about to send subpoenas to the personalities with recent contact with Senator Bato. Nakahanda na kaming magpadala ng subpoena sa mga personalidad na may kamakailang pakikipag-ugnayan kay Senator Bato. Particular ding sinabi ni Matibag. Abogado ka pa naman. I think in-explain to ni Attorney Trixie na parang may confidentiality yata yung sa pagitan ng mag-asawa at hindi mo po pwedeng gamitin yung asawa na magtestigo laban or gamitin para palabasin si Bato kasi may confidentiality clause yata, parang gano'n. Of course, we are contemplating and issuing a subpoena to his wife also. Grabe naman 'yan. Oh, ngayon, bakit kaya takot si Erwin Tulfo na tila baga kasi 'yan naman yung sinasabi ng karamihan, na itong si Erwin Tulfo ay isa sa mga takot na mabuksan muli yung flood control investigation. Eto, 6 medium-sized maleta na umano'y natanggap ni Erwin Tulfo, posibleng maungkat sa pagdinig ng Blue Ribbon Aray mo. Kaya, I mean, Erwin Tulfo, 'di ba, vice chair ka pa nga ni Ping Lacson nun. Anyari? Ba't takot ka dahil ba dito nakatanggap ka din ba ng maleta? Bagamat mariing itinanggi noon ni Erwin Tulfo ang alegasyon at tinawag itong walang basehan, posibleng mabuksan sa nalalapit na Blue Ribbon Committee hearing ang umano'y pagtanggap niya ng 6 na medium-sized na maleta kung ipapatawag at papayagang tumestigo ang miyembro na tinaguriang Brave 18
na naglagda sa affidavit. Dahil ba 'di ba kung pagkokonikin natin, ayaw din talaga ni Ping Lacson patawag yung Brave 18 o yung unang tinawag na 18 Marines. Paano na lang pala kung meron silang hawak na ebidensya na itong si Erwin Tulfo ay tumanggap din ng 6 medium size na maleta. Ito ba yung dahilan, Erwin Tulfo? Kaya ba ayaw na ayaw ninyo na mabuksan ulit ito? Kasi kung talagang gusto mo din, vice chair ka din noon eh. 9 months na natenga, 'di ba? Ang dami-dami nilang nirarason. Kunwari pipirma pa muna sa partial report ni Ping para ipagpatuloy. Nung napirmahan naman na, wala naman. Nung nailatag naman na ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech, wala din. Hanggang sa nagpalit na lang talaga ang liderato sa Senado. At eto na nga, sabi nga nila ngayong araw, June 1, magpapadala na ng mga notices si Senador Marcoleta sa mga magiging resource person at sana patawag na yung Brave 18. Isalang na din si Chavit Singson diyan kasi meron din siyang mga bitbit daw na mga ebidensya. Akala ko ba where the evidence leads. Eh, nung kamakailan nga si Raffy Tulfo binanggit ng isang testigo na meron ding request na project sa DPWH. Itong mga 'to pag-aanuhin mo, pagdidikit-dikitin mo talaga 'tong mga nangyari, 'tong mga nakaraan, grabe. Tapos tinatawag na rin ngayon si Ping Lacson na king of cover up. Partikular na nakasaad sa item 43B ng affidavit. Ay, meron ba? Meron pala? Ako, Guban, kasama si Mark Tiksay at Henry Obiana, nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-sized na maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Nako, meron pala, nakalagay pala talaga sa affidavit. Ang naturang alegasyon ay bahagi ng mas malawak na salaysay ng mga dating sundalo na nagsasabing sila umano'y inutusang maghatid ng pera sa iba't ibang opisyal at personalidad. Paano na lang yan pala? 'Di ba? Kung parang si Kimbo, si Stella Kimbo 'di ba may picture din. Sigurado 'tong mga 'to may mga hindi naman sila magsasabi na si Erwin Tulfo ay na-deliveran ng mga maleta kung wala silang ebidensya, 'di ba? Hindi naman po puwedeng claim lang 'yan. Sabihin niyo nga kung anong address sa Green Hills Subdivision yung pinuntahan ninyo at sana patawag na din at matuntun na din 'tong si Mark Tiksay at, Henry Obiana, Obina, Wabina, ba 'yan? Nung unang lumabas ang affidavit, agad itong pinabulaanan ni Tulfo at iginiit na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya. Of course, first line of defense, itanggi mo. Sa panayam sa DZBB noong Marso 1, sinabi niya, di ko na papatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinasisungalingan ng kanyang sinasabi. Mali-mali po. Mali-mali, isa lang nyo para maano mo din, di ba? Para ma-cross mo din kung talagang totoo o hindi. Nagbabala rin si Tulfo na ang isang Senate investigation na maaaring mauwi lamang sa isang pampulitikang palabas. Mauuwi sa pampulitikang lalabas o may sikretong tatagas. Problema kasi naging parang sarsuela na naman yan, telenovela. Gano'n naman, 'yun naman ang gusto ninyo, eh, 'di ba? Pag-usapan kayo for the views, for the clout, para exposure ninyo, 'di ba? Sa parehong panayam, sinabi ni Tulfo na mas mainam umanong ipaubaya sa Ombudsman at Department of Justice ang investigasyon. Hindi pwede. Bakit nung una, gigil naman kayo mag-imbestiga ni Ping Lacson, 'di ba? Pero nung mga lumabas na yung mga ibang anik-anik na kayo na yung tinuturo at tinutumbok, aba, sa Ombudsman at DOJ na ang ipaubaya ang investigasyon? Weh, andiyan naman ang Ombudsman pati DOJ. Yun naman pala, nandiyan pala ang Ombudsman at DOJ. Bakit nung una, nag-imbesti-imbestiga pa kayo? Bakit pinaasa nyo pa ang taong bayan? Yun naman pala, may Ombudsman at DOJ naman na pala. Bakit in the first place,
nag-imbestiga pa kayo, 'di ba? Para masala ninyo, gano'n, yung mga impormasyon. Ako ay tiwala naman sa Ombudsman Remulla. Of course, why don't we leave it like that? Hayaan natin sa kamay ng Ombudsman. Hindi puwede. Agawin niyo na lang yung majority muna. Kasi magpapatawag na si Senator Marcoleta, Huwebes yata. Ngunit sa muling pagbukas ng Blue Ribbon hearing sa ilalim ng bagong subcommittee na pamumunuan ni Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, muling nabigyang pansin ang affidavit ng Brave 18. Naku, patay tayo diyan. Kung bibigyan ng pagkakataong tumestigo ang mga dating Marines at iba pang testigo tulad nina Master Sergeant Gutesa, isa pa yan. At dating ako Bicol Representative Saldico, isa pa yan. Posibleng muling maungkat ang mga alegasyon laban sa ilang personalidad na kinabibilangan rin ni Erwin Tulfo at kinabibilangan din ni Rafi Tulfo. Kaya tahimik na tahimik ah. Sa ngayon, mahalagang tandaan na ang mga paratang ay nananatiling mga alegasyon lamang. Okay, totoo naman. Kaya nga kailangang imbestigahan kasi may alegasyon. At wala pang pinal na desisyon o hatol mula sa anumang hukuman na magpapatunay sa mga ito. Gayunman, sa nalalapit na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, maaaring muling masentro sa pampublikong diskusyon ang mga pangalang nakasaad sa affidavit kabilang kay Senator Erwin Tulfo. Ah, so eto ba yung dahilan, ah, Erwin Tulfo, bakit na parang takot na takot na takot na takot na takot na takot kayo para buksan muli ang Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control projects? Iyak.